Bash, ikaw naman talaga dapat yung pipiling architect. Ulit. Mahal kasing copies, shells. A choice. Sino si Popoy? Basha. Yan ang pangalan ng bidang arkitekto sa pelikulang One More Chance. At yan din ang tawag pag naulanan ka. Basha. Anyway, today ngayong araw ay bibisitahin natin ang bahay ng sikat na aktres na gumanap kay Basha. At siya ay walang iba kundi si Bea Alonzo. So marami ang nagre-request nito at dahil malakas kayo sa akin, my dudes, eto na, i-review na natin ang bahay ni Ma'am Bea Alonzo upang suriin kung papasa ba ang bahay ng isang arkitekto sa pelikula sa mata ng isang arkitekto sa kwarto. Hi, I'm Bea Alonzo and welcome to my home. Wow. Maganda siya, my dudes. We built this house in 2012. It was actually built by architect Lilias. It has been renovated last year. Marami na rin nagbago sa furniture, but nothing really structural, more on furniture lang. It was designed by Jaisal de los Reyes Go, who is also my friend, and it pays to have a friend who is an interior designer because she really puts my vision into reality. I think, kasi parang sometimes you get caught up on yung what theme to follow and I feel like we should not focus on the theme that much, but focus on how our home makes us feel. Tama. Okay, so tama si Ma'am Bea doon na huwag kayong masyado madidistract doon sa mga themes na nakikita nyo sa internet kasi most of the time, doon lang sa bahay na yun applicable yun. And pag nilipat nyo na sa bahay nyo, baka hindi siya bumagay. So mag-concentrate na lang kayo doon sa mga design that makes you feel good and yung napapasaya kayo. So yung tawag sa architectural style kung saan kumuha ka ng modern and then old and then Victorian and pinaghalo-halo mo doon sa bahay mo. Ang tawag sa style na yun ay eclectic. So huwag kayong mahihiya kung yung bahay nyo is halo-halo yung design. May design style na tawag dyan. Eclectic. Also, nabanggit ni Ma'am Bea na yung kaibigan niya is interior designer and pinaredesign niya dito yung kanyang bahay. So, good move yan, Ma'am Bea, na mag-hire ka ng design professional. Isa yung big brain move. Also sa interior designer, ang ganda ng bahay. If ever nanonood ka man. Kanina pa ako thumbs up ng thumbs up. Mukha akong tanga. Balik na tayo sa video. But anyway, first of all, we should start here because this is the first thing that you will see when you enter the house. This is my foyer. This is made of cafes. This was here na back in 2012. I didn't renovate this. And also the chandelier. Pause muna natin dyan, my dudes. Okay, so may dalawa akong napansin dito. One is na-pronounce ng tama ni Ma'am Bea ang foyer. Foyer. So, fun fact about foyer, isa tong French word na roughly nagtatranslates to fireplace. Kasi dati, nung sinaunang panahon, yung mga French people, mahilig sila dumalo sa mga theater kung saan gumaganap sila ng mga plays or mga pagsasadula. Tama ba yung Tagalog ko? And then, during sa mga commercial breaks kung saan magpapahinga muna yung mga actors kasi, nakakapagod mag-acting. So, magpapahinga muna sila. Yung audience sila is pupunta sa isang lobby kung saan merong fireplace para doon sila magpainit kasi hindi pa na-invento noon yung whole room heating. So, doon na-derive yung pagkakatawag sa mga lobby na ganito as a foyer. Nadagdagan ulit ang ating kaalaman. So, pangalawang bagay na napansin ko dito is nabanggit ni Ma'am Bea na Capiz shells itong ginamit dito sa veneer na nakakabit sa pader and sa ceiling nung foyer ni Ma'am Bea. So, sa mga hindi nakakaalam, ang Capiz ay shell siya nung tinatawag ng mga Englishero na window pane oyster. So, isa siyang oyster kung saan kinukuha yung shell niya and then ginagawa siyang ganto or most commonly ginagamit siya sa mga bintana ng mga old houses katulad nung nandun sa vegan. And Capiz yung common na tawag dito dahil yung pinagkukuhanan ng gantong klaseng shells ay isang province na called Capiz dun sa Western Visayas. Kaalaman times 2. May life hack ako sa inyo because this used to be silver and crystal but I had it painted black kasi parang gusto ko na medyo quirky and it actually gives me that Genius. Philippe Stark look na mura lang. So, very practical. So, hindi ko kilala yun, si Philippe Stark. Feeling ko isa siyang famous na architect. Dapat alam ko yun. Every day, we learn something new and I'm very happy na may natutunan ako dito sa video ni Ma'am Bea na isa pang architect na Philippe Stark. Thank you, Ma'am Bea, for pointing me in the direction of Philippe Stark and his
Furniture designer ba siya? Hindi ko sure. Search na nga natin. He's a French architect and designer known for his wide range of designs including interior design, household objects, and furniture, boats, and other vehicles. Ngayon, alam na natin. Balik na tayo sa video. Very so this nice. is my little powder room for my guests. It's really small as you can see, but I like how it was designed. No, I didn't change it. It wasn't renovated. Gusto ko tong mga tiles na to and also my dried flowers. And this basin was designed by Ugo Bigyan. We got this from him. He's a very good potter. Okay, kung papansinin natin yung powder room ni Ma'am Bea, nakalocate siya doon sa ilalim ng hagdanan nila. Which is again, another big brain move by the architect or designer ng bahay na to. Dahil isa sa mga dead spaces ng bahay is yung nasa ilalim ng hagdanan. So usually, wala kang mailalagay dyan dahil medyo awkward yung space na yan. So most commonly, ang ginagawa dyan, ginagawang storage lang. Pero kung medyo mataas naman yung head clearance at kaya nyong maglagay ng toilet bowl nang hindi kayo nauuntog doon sa ilalim ng stairs, pwede nyo gawin itong toilet and bathroom. Halimbawa, ito ang ating stairs, my dudes. And then ito yung ating second floor na yan. So nandito ang ating powder room. And then sabihin natin yung toilet natin is nandyan. So ang mangyayari usually is hindi sapat yung clearance niyan dahil pag umupo yung tao dyan, master of drawing. So pag naupo yung tao dyan, mauuntog siya dito. So ang usually na ginagawa ko is naghuhukay pa ako pababa. Mga 1 to 2 steps para yung tao natin, pag nakaupo na siya dito, di na siya mauuntog, may clearance na. So, isa pang tatandaan nyo is dapat, hindi lang pag nakaupo, dapat pag tayo mo rin, hindi ka mauuntog dyan. So, susukatin nyo maigi bago kayo maglalagay ng powder room doon sa ilalim ng hagdanan nyo. At isa pang bagay, pag i-rewind natin dito, titignan natin yung mosaic tiles doon sa likod ni Ma'am Bea. So, ang mosaic tiles niyan, hindi siya isa-isang maliliit na tiles na dididikit. Merong nabibili na, parang isang buong mat na. Actually, meron yata akong sample doon sa baba. Saglit lang, my dudes, kunin ko lang. So, ito, isang halimbawa nung isang buong mat ng mosaic tiles. So, usually, pag ganito ang gagawin is lalagyan lang siya ng adhesive sa likod. Then lalagyan yung pader ng adhesive, ididikit nyo, and boom, tapos na. Parang regular tiles lang yung pagkabit nito. I'm going to show you the most used part of the house. My kitchen. So, as you know, pag makikita nyo yung Instagram ko, if you follow like me it. on Instagram, Very makikita nice. nyo how I love to cook and also bake. And I love to cook for friends, not only for myself, my friends, for my family, also for the frontliners. I like doing that. Wow. I like feeding people. This is my coffee machine. I approve. Because I love coffee. I usually have like 5 cups a day. I know it's not that healthy, but it's the way it is. Okay, so kung tamang pagkakarinig ko, si Ma'am Bea is nagluluto siya para sa mga frontliners. So, kudos to you, Ma'am Bea. Napakaganda ng ginagawa mo and I thank you for helping our frontliners and giving them food. Pero, ang isa sa napansin ko dito sa kitchen ni Ma'am Bea ay yung kanyang overhead cabinetry or famously known as the cupboards. Gumagamit siya ng vertical mounting system or pag sinabi kong vertical mounting system, di ba usually ang cabinetry, kunyari andito yung ating hinge or mga bisagra, ganyan yung pagkakabukas. Pero yung overhead cabinetry ni Ma'am Bea is pag ganon yung pagkakabukas. So, ang technical term para sa mga gantong klaseng hinges ay lift hinges. Also, one advice, pag bibili kayo ng lift hinges, ang pinaka-preferred kong klase is yung hydraulic soft closing na lift hinges. So, bakit hydraulic soft closing? Dahil meron siyang hydraulic system kung saan pag binukas mo and then binitawan mo, unti-unti siyang magko-close na ganon. One thing na ayaw nyo mangyari is may sinisilip kayo, tapos may nakita kayong gagamba, nagulat kayo, nabitawan nyo to, naipit yung kamay nyo. Masaya na yung gagamba. Yun yung number 1 na gusto mangyari ng gagamba is masaktan kayo. Mga gagamba, yan ang aking worst enemy. I also love putting labels sa food hindi sa ibang joke lang. Pero mga baguettes kailangan may label. Na joke lang. So, I'm going to show you also my UV fridge. Kasi ngayon nga, parang we all have to be very cautious and we have to flatten the curve. So, I placed this here. This was gifted to me by Brent Salas. I love you, Brent. He's my hairstylist. And I'm going to show you my... Pause muna natin dito. So, titingnan natin yung shelf kung saan yung teapot collection ni Ma'am Bea ay nakastore.
maraming butas sa tagiliran ng shelf. So, isa na naman yang big brain move. Hindi nagkamali yung karpintero dyan, my dudes. Ang tawag dyan sa holes na yan ay shelf pin holes, kung saan sinusuksok yung shelf pins. So, itong shelf na to yung tinatawag nating modular shelf. Wine bottle dapat yan, pero mukha siyang bote ng dato puti. Imagine nyo na lang wine bottle. Ito halimbawa gusto nyo lagyan to ng 2 teacup. Ang gagawin nyo lang is ililipat nyo yung shelf pins nyo. So, ililipat nyo yung shelf pins nyo dito sa baba. Lagyan nyo ng shelf dyan. And then, maglagay ulit kayo ng shelf pin dito. Panibagong shelf dyan. Bam! So, yan yung teacup dun sa Beauty and the Beast. Tapos ito yung nanay niya. Master of drawing talaga. Okay, so, yun yung purpose nun, my dudes. This is my pantry. I put labels on it para Ayos. hindi ako malilito. Like, for example, all the seeds and the grains. And I keep my baking stuff here. Also, if I want to do something healthier, merong almond flour. Actually, yun, meron akong options. I have snack. Pause muna natin dito, my dude. So, napakaayos ng pantry ni Ma'am Bea and never in a million years magiging ganyan kaayos yung pantry ko sa bahay dahil, wala ako ng kuha tas balik ng balik. Pero isang bagay na napansin ko dito is nilagyan ng designer ng edge lighting yung kanilang pantry. So, kung titignan natin is yung ilaw nanggagaling siya dun sa vertical na faceboards nitong shelving ni Ma'am Bea. And the way they did that, kung titignan natin yung top view ng kanilang cabinetry, so nilagyan nila ng strip lighting dito. And yung kagandahan niyan is hindi na kailangan each shelf meron kayong strip lighting. Isang buong light na yon para mas onti yung wiring. And also, yun yung rason bakit maaliwalas tignan yung pantry ni Ma'am Bea dahil dito sa edge lighting na kinabit ng designer. So, balik na tayo sa video. So I decided to give you a tour of our dirty kitchen. So first of all, this is where they eat, and sometimes I do eat here too. With my kasambahays, I put a little plant there. This is actually from a fan. Thank you so much. Pre-renovation, wala pa itong mga storage areas here. But I decided na dapat may storage area din because I wanted to look nice and clean and parang ayoko naman na just because it's a dirty kitchen. Dirty talaga siya. Nalito ako kanina kasi ang ganda nung cabinetry ng dirty kitchen. So usually ang dirty kitchen, yun yung hindi makikita ng mga bumibisita sa bahay nyo. And then meron kayong show kitchen lang kung saan doon nyo sila dadalhin. Para kunyari, maayos kayong magluto. Pero in reality, pag nagluto tayo, di naman natin may iwasan na magkalat. So yun yung rason bakit naglalagay ng dirty kitchen. And pag tinignan natin yung dirty kitchen dito, sa area na to is open siya to the elements or bukas itong part na to and pwede itong mapuntahan ng ulan kung sakaling pag ganun yung rain. Naman sa Pilipinas, yung ulan natin 45 degrees kaya napaka-useless ng payong kasi ulo mo lang yun natuyo. Balik tayo sa topic. Isa sa mga common problems pag meron kayong cabinetry outdoors na na-expose palagi sa ulan at sa araw is magiging marupok yan. So, usually na materials na ginagamit ko pag maglalagay ako ng cabinetry sa labas, melamine faced siya na marine plywood. So, yung pinaka-importante dun is yung core ng melamine face is marine plywood. Dahil ang marine plywood ay merong nilagay na treatment dun para water resistant siya. Pero, hindi siya talaga waterproof na pwede mong ibabad 24 hours a day. Water resistant lang siya na kahit matalsikan or maulanan, hindi siya agad magiging marupok at hindi siya magiging alon-alon. And what I love most about this area is that there's a window connecting to my pantry. So minsan, pag mahihingin ako, ate, or because yung pantry ko, parang grocery store na namin lahat. Kahit sila, they can just get anything that they want. Big brain! Hindi ko sure kung accidental big brain lang yun na nagkataong may bintana or pinasadya ng designer na may bintana dun sa pantry para may access dun sa dirty kitchen. I like that. So this is my bathroom. I didn't renovate it at all. Again, it's nothing fancy. It's nothing fancy. May chandelier eh. Ano ba ya? So this is my bathtub. I used to use it all the time with Epsom salt or my favorite bath bombs. This is my vanity area. I have a lot of perfumes that I placed there. Meron siyang secret. Tada! Lahat ng perfumes ko nandyan. Oh, alam nyo na. Kashika.
So I want it really just clean. I keep all my skincare kits here, all my okay. other. So, hindi ko sure kung namalikmata lang ako kanina sa powder room. Pero, titignan natin ngayon. I am pretty sure na umiilaw itong vanity cabinet kung saan nakapatong yung vessel sink ni Ma'am Bea. So, yung tawag sa ganitong klaseng sink kung saan isa siyang bowl na nakapatong dun sa inyong countertop, vessel sink ang tawag dyan. Anyway, nabanggit ko dun sa last vlog natin about sa bahay ni Sir Derek na merong klaseng marble or stone na tinatawag nating alabaster stones kung saan transparent siya sa likod. Pero feeling ko, itong specific na marble na to, onyx stones yung ginamit dito. So, may onting kamahalan yung mga ganitong pag naturally occurring. So this is my favorite part. No, I got this from Moderna Musket. It's from Sweden. It's by Yoko Ono. A poem to be read with a magnifying glass. So, nag-ECQ, wala akong makitang magnifying glass. And then, parang tinext ko yung interior designer ko si Miss Rachel. Then, she sent me this today. And I was so excited to see kung anong sinasabi ng poem. Pero alam mo, hindi ko pa rin siya mabasa. 1964, fall. Modern ba yan? Okay. So, na-curious din ako kung ano yung ibig sabihin ng poem na to. So, ni-research ko. And, apparently, parang art piece lang yata to kasi wala akong mahanap sa internet ng actual na translation or kung paano basahin to. So, wala akong nahanap. So, feeling ko parang expression niya lang ito ng poem. And either that or isang doktor, si Ma'am Yoko Ono, kailangan natin ipabasa to sa pharmacists natin. Confusing. Very nice. So this is my family room. We play games here. I entertain a lot here because I love doing karaoke. Kaya yung walls namin are soundproof para hindi kayo mahaba na sa kapitbahay. So I have these Sonos speakers here. Pause muna natin dito. So, magandang idea talaga yan na lagyan nyo ng soundproof kasi hindi ko makakaila na nung college medyo nasa banda ako. So, you know. Bobo. Anyway, tulad ng sinasabi ko, nung college ako is nasa band kami and hindi ko nilagyan ng soundproofing ang aming rooms. Long story short, maraming nagreklamong mga kapitbahay and I think hanggang ngayon may hinanakit pa sila sa akin sa mga kapitbahay na nadistorbo ko nung college pa ako. 10 years ago na yun, my dudes. I'm very sorry. So, isang bagay na napansin ko dito sa entertainment room ni Ma'am Bea is meron siyang malalaking curtains kung saan yung telang ginagamit dito is usually velvet or mga sound dampening materials yung ginagamit sa curtain na yan. Kung ayaw nyo makakita ng mga gantong curtain and gusto nyo window lang siya na bare, meron yung tinatawag natin na double glazed windows or yung windows na kung saan dalawa yung salamin niya. And the way this works is yung sound na galing dun sa loob ng kwarto nyo, tatama dito sa first glass, so magva-vibrate siya, and then, madidissipate na yung vibration niya, wala na masyadong lalabas na sound. So, mahina na yung sound na lalabas dito sa second pane ng glass. And then, dapat, pag bibili kayo ng gantong klaseng bintana, yung bibili nyo na double glazed window, ay dapat meron siyang argon glass sa pagitan nitong dalawang salamin na ito. Dahil kung walang argon glass dyan, magkakaroon ng amag or umido sa pagitan nito and magiging hazy or foggy na ang inyong windows. So ayan, pag magpapa-install kayo ng soundproof na windows, siguruhin nyo na double glazed glass ang ilalagay dyan na may argon sa pagitan. Dahil kung single glazed glass na yon, sigurado ako maririnig ng mga kapitbahay nyo na nagpa-practice kayo ng Jovit Baldivino songs nyo. Let me run to the midnight sun. Appears And with that, I guess dito na natin tatapusin ang ating video. So kung gusto nyo mapanood yung buong video ni Ma'am Bea, lalagay ko yung link sa video niya down in the description below. Bisitahin nyo ang kanyang channel at mag-subscribe na rin kayo sa kanya. So kung meron man akong masasabi sa bahay ni Ma'am Bea Alonso, aka Basha, napakaganda ng bahay mo Ma'am Bea Alonso if ever nanonood ka man. And I approve of your interior design choices. So dito ko na rin tatapusin ang ating mga video. So kung di pa kayo nakasubscribe sa akin, my dudes, pa-subscribe naman and pakalabit na rin yung notification bell kung ayaw nyong mauntog sa kisame ng powder room nyo. Hanggang sa susunod na kabanata, mga bata, flying peace!